Thank you, Lord, sa panibagong buhay kaas na ibinigay niya naman sa atin. Bagong taon. Happy New Year, everyone! Thank you, Lord. Good morning po. Good morning. Pinag-usapan po natin last week. Do we have any New Year's resolution po sa buhay po natin? But before we start po, let us ask for prayer. Lord Jesus, salamat po muli sa araw na ito, Lord, na ibinigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, for choosing me to use as an instrument, Lord Jesus, to deliver your word, Panginoon. Lord, ito po ay privilege, Panginoon, ang lahat ng tumatayo dito, Lord, ay privilege, Panginoon, na magamit, Panginoon, sa iyong kingdom, Lord Jesus. Bigyan niyo po ako ng wisdom, Panginoon, to deliver your word, and each and every one of us, ano man po ang aming pag-aaralan sa oras po ito, Lord. Sana, Lord, ay hindi lamang po namin ito maunawaan. Higit sa lahat is we can apply it in our daily life. Lord, salamat, Panginoon, sa iyo natin nagkakatiwala ang lahat. In Jesus' name, amen and amen. Tanong ko po kanina, lahat po tayo siguro sa first day of the year is, oh, this is my New Year resolution. Some of people have a new resolution, oh, I want to get better. If we have medical problem, I want to lower my blood pressure. I want to lose weight on everybody. So kung makikita niyo po sa mga tindahan, sa mga store, especially doon po sa mga fitness store, talagang in-encourage nila to do more like exercising, yung pong mga kanila pong mga fitness things, yung mga supply po nila, yung treadmill and everything. Because they're encouraged. Yung New Year resolution, most of everybody, ang New Year resolution is to lose weight. Huwag po tayong, lahat po tayo siguro, well, unlike po yung mga hindi naman kailangan mag-lose weight, pero mostly, yung pong kailangan mag-lose weight, yun po, lagi nilang my New Year resolution is to lose weight. But sometimes po, yung excitement po to do this is probably it will last only a month or less than a month, probably a few weeks. After that, I cannot do it anymore. So go back to routine, you know. So, did you reach your goal in 2024? Kung 2023, before the end of 2023, you have a goal for 2024. Did we reach our goal? Only you and God knows about that. What is your goal? Is your goal today is we want to love Him more dearly? Do we love, ang goal po ba natin is we want to love God more dearly? Or we want to see God more clearly? Or we want to follow Him more nearly? Yun po ba ang goal natin this year? Or last year? Nagawa po ba natin yon? Right now, ang question po natin is, how is our relationship with God? Coming this year, I'm so blessed na nag-start po ako when Mark asked me to deliver the Word of God for devotion is ito po ang first Sunday. Am I right? This is the first Sunday of the year. And it's a privilege po na magamit po ako, mag-open po sa 2025. So ang question ko po sa each and everyone is, how is our relationship with God right now? Tayo po ba ay na-improve or kabaliktaran, lumayo po tayo? Have we drawn nearer to God? Iyon po ang question po natin. James 4:8, if we can open our verse in James 4:8, the Bible said, come close to God, and God will come close to you. James called us to draw near, to move closer to God. And makikita niyo po doon sa following verse, there's an additional promise. God will respond by moving closer to us. Sabi nga, and God will come close to you. So may response. Kung lalapit po tayo sa Lord, siya din po ay lalapit sa atin. Pero, iyon po that's an incredible act of mercy on God's part, na siya po ay lalapit sa atin. Pero sabi po dito, wash your hand. Ito pong paalala sa atin ni James. Kasi James called us as a sinner to clean our hands. Marurumi pong mga kamay. Bakit ba tinawag tayo sinner ni James? Kasi he called us double-minded people kasi we're trying to serve both ourselves and God. Pero ang sabi ng Panginoon, we have to serve Him
100%, di po ba? Hindi lang partly lang. So, kung 100% po, ibig sabihin, wala na tayong time para i-serve ang sarili natin. Eh, naman ang gusto ng Panginoon, not to serve ourselves, but to God. The reason why we're still here in this world is because He wants us to serve Him more. May plano pa po ang Panginoon sa atin. So, James plead us to purify our hearts. So, if we want to draw near to God, is reminder, we have to cleanse our mind, cleanse our thought, our action, di po ba? Yung mga motibo po natin, malilinis ba yan? So, ang idea po dito is to completely turn from our sin. And to resolve that is, we have, pag po to completely po tayo nag-turn out from our sin, then that's the time we can serve God. And if we fail, like, I want to serve God, but you fail it again, then do it again. That's why God gave us. He's a forgiven God. Hindi po one time na tayo pinatawan ng Panginoon. He forgive us many times. Alam ng Panginoon ang weakness po natin. Alam din niya ang strength natin. Pero kung nagkamali po tayo, nadapa po muli tayo, tumayo po tayong uli. At ibibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon. God is always have an opportunity to each and every one of us. So, if we fail it, begin it again. This year, 2025, do it again. Stand up and do it again. So remember po, in Isaiah 1:15 and 16, if we can read that one. When you lift up your hands in prayer, I will not look. Though you offer many prayers, I will not listen, for your hands are covered with the blood of innocent victim. Kung ngayon po, last year, 2024, I keep praying for this one. I keep praying for that one. How come God did not answer my prayer? Ayan na po ang answer. Hindi po pakikinggan ng Panginoon ang ating mga prayer kung marumi po ang ating mga kamay. Ibig sabihin ng kamay, marumi tayo. The same thing po, kung may lumapit po sa inyo, if someone come to you, a filthy, dirty, and smelly person, ano po ba ang first response nyo? Lalapit po ba kayo sa kanya? No. What is your response? Get away from them, di po ba? Kasi ang baho, ang dumi, ay, ang ano-ano, ha? Ganyan din po ang mangyayari sa atin kung tayo po ay marumi. Hindi po lalapit sa atin ng Panginoon ng ganyan kasi marumi tayo. Hindi niya pakikinggan ng ating mga prayer. So if we want your prayer to be answered this year, then look at that one. It's a reminder, Isaiah 1:15 and 16. Ito pong, ano po ba ang pinakamaliit na parte ng ating katawan na nagkakos us ng karumihan? James 3:5 and 6, open po natin. Your tongue. Napakaliit po niyang parte na yan. Pero sabi nga dito, in the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches, but the tiniest part can get a great forest on fire. Verse 6, and the tongue is a flame of fire. It is a whole word of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, but it is set on fire by hell itself. It means yung pong tiny tongue have the capacity po to effect massive result that destroy everything. Di po ba yung pong katulad po every summertime, yung maghagis ka lang ng kapraso lang, o siguro yung sigarilyo na lalawak yan, and it will destroy everything. It's the same thing din po in our life. Ito pong tongue na to, pag po nakasira ito ng may nasabi kang isang bagay, isang word sa iyong kapwa, nasisira po ang buhay po nila. Kasi ang tendency, bakit kaya niya nasabi yun? Sabi, so it will destroy their life. So maging maingat po tayo. But there's a promise, okay? There's a promise. Pag ginamit po natin ang ating tongue in the right way, ano po ang promise sa atin ng Panginoon? Sa Proverbs 13:3,
Those who control the tongue will have a long life. Hindi lamang po pala yung honor your father or mother will have a long life. Kahit din po pala control your tongue will have a long life. Kung gusto po nating mabuhay ng matagal, control our tongue. Opening your mouth can ruin everything. Opening your mouth is either will ruin or it's either will lift up your brothers and sisters. So ano po ang pipiliin natin doon? Ruin or lift up the life of others? Di po ba kaya nga po tayo nandito is we need to follow God's footstep. Ginagawa ba ng Diyos ni Jesus Christ na mag-ruin ang buhay ng tao? Hindi. Ang gusto po niya ma-lift up ang kanyang mga anak. The same thing po tayo bilang mga Kristiyano is we need to lift up. Tulungan natin ang ating mga kapatid. Am I right? So tandaan po niyo, kung gusto po natin magkaroon ng long life, not only honor our father and mother, but control our tongue. Ito po ay para sa inyo at higit po sa lahat para sa akin. Sabi nga, three finger pointing me and one for you. Kasi po ito po ay para sa atin. Amen? Alam niyo po ba na napakabuti po ng Panginoon, He gave His life for us. Marurumi tayo, pero nilinis niya tayo. The blood of Christ cleansed us all our sin. And once God cleansed you, no one can call you unclean, which is in the verse in Acts 10:15. But the voice spoke again, do not call something unclean if God has made it clean. Kayo po ba naniniwala po kayo na nilinis na kayo ng Panginoon? Nilinis kayo ng Panginoon if tinanggap niyo po siya with your whole heart. Hindi lang masasabing Kristiyano ka, Kristiyano ako, malinis ako, pero deep inside, panlabas lang pala yun. Hindi po kayo masasabing totally clean kung hindi niyo po tinanggap ang Panginoon. Once na tinanggap po natin siya, tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, no one can call us unclean anymore. We are clean already. Am I right? Well, it's from the Word of God. So, kung gusto po natin na ang ating pong communication sa God ay maging maayos, maging, kumbaga sa ano yung sabihin natin ay mag-improve this year. Not only we need to get drawn near to God, but also we need to improve our communication with God. Like husband and wife po. Lalo na yung mga bagong kasal. How can you know yung ugali ng inyong asawa kung wala po kayong communication to each other? Sa tingin lang ba sa mata? Ganyan, no. Di po ba ang good communication is by talking to each other? By giving your side. Ito ang naiintindihan ko ito. So, ganun din po tayo sa Panginoon. If we want to get closer to God, if we want to improve our communication or our relationship with God, is we need to have a good communication. And in what way? Have we been faithful at listening to God through His Word? Ano po ba yung His Word? The Bible. Sabi nga ni Ate Ludi, every time she spoke here, our GPS is the Word of God. Di po ba? Another year has gone by. Did we read our Bible last year? Or we only open our Bible if somebody schedule us, can you lead the Bible study? Can you lead the devotion? Or can you preach in the pulpit? Is that the only time we open our Bible? Well, it's a privilege. If somebody asks you, hey sister, hi brother, no, sorry. Hello, brother. I'm sorry, not a hey. Okay, it's not a. It looks like I'm calling a horse. Okay. Hi, brother. Hi, sister. Good morning. Can you read the Bible or Bible study or devotion? It's a privilege po. Don't say no to them. Kasi alam niyo po, tinatanggihan niyo ang Panginoon. You know what? It's a privilege po natin that we have a freedom to study the Word of God na wala pong yung pong nakabantay sa atin na, ay, huwag kang gagawa ng ganyan. No, it's a privilege po. And this year, 2025 po, I told you, everybody, when part of our Bible study, everybody has a gift po dito.
Kailan po natin gagamitin ang ating gift? If our gift is, deliverance, deliver po yung word of God, kailan po natin ito gagamitin? Tandaan po ninyo, pagka po tinago natin ang itong mga gift na ito, aalisin po sa atin ng Panginoon. Lahat po sa atin may gift. Siguro yung iba marami. May gift of preaching, may gift, isang tao na katulad ni Pastor, maraming gift, gift of preaching, gift of singing. Dancing. Ano ba? Dancing. Dancing din. Ay, hindi ko po alam yun. Hindi ko po nakikita yun. Tatago mo lang muna. So, everybody po dito, naniniwala po ako dito, lahat po tayo binigyan ng gift ng Panginoon. Pero kailan natin gagamitin ang ating mga gift? Kung hindi na tayo nakakalakad, kung hindi na tayo nakakapagsalita, kung hindi na tayo nakakakita, hintayin pa po ba natin yon? Do it now. Do it now. Sabi nga, lagi natin pinag-aaralan, yung rapture, yung pagdating ng Panginoon is coming soon. Kailan natin gagawin yun? Tomorrow? Do it now. Kasi hindi natin alam, baka bukas rapture na. Kailan natin nagamit yun? Do it now. Okay? So, reading the Word of God. I was so blessed. Yung pong mga kapatiran natin na nakapagbasa na ng kanilang Biblia. To be honest po, kaya sabi ko sa inyo, para din sa akin, hindi ko pa po nabasa ang buong Bible. Paputol-putol po. Paputol-putol. That's why I'm honest in front of God. Paputol-putol po yung aking pagbabasa. Pero yung totally po na buo, I did not do it. Siguro, I hope that this is my goal this year. Pero have you been faithful reading the Word of God? Kasi po, yung Bible, sabi ko nga sa inyo, ay isang way po para talagang maging maayos po, maging intimate po ang ating relationship sa God. Another way po para po maging intimate ang relationship natin God is not only good communication, but also po faithful in talking to God through prayers. Remember po, not all of our prayer requested to God, hindi po natin ito makikita sa Biblia. Naniniwala po ba kayo? Like example, sino kaya mapapangasawa ko? Nasa Biblia ba yung pangalan na Ferdy? Na yun ang mapapangasawa mo? Hi! Hello! Nasa Biblia ba yung Lulu, magiging nurse ka for future? Wala sa Biblia yung eksakto na word na yan. So, hindi lahat po ng prayer natin exactly yung po nasa Biblia. Kaya hindi po natin mababasa yan. Kaya po, we will find the answer on our prayer answer po sa mga hiniling natin is by prayer. Prayer po. Tandaan po natin, ang effective communication po require a two-way street. Hindi lamang po isa lang nakikinig, yung isa nagsasalita. Ano ba mangyayari? What will happen to, like for example, husband and wife? Yung isa nagdaldal ng daldal. Yung isa, salita ng salita, yung isa tahimik lang. Di po ba, nakakairiti na? Oo naman. Mukhang mayroon kayong hugot, Pastor. Mukhang hindi naman ginagawa ni Ate Ludi. So, two-way din po ito. So, kung tayo po ay mananalangin sa Panginoon, yes, we ask prayer, pero matuto pa rin tayong makinig sa Kanya. Sabi sa John 10:27, anong sabi sa John? My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Tayo yung sheep. Listen to my voice. Sasabihin nung shepherd, follow this way. Ituturo sila. The sheep listen to the shepherd. And our shepherd is God. So, kailangan makinig din po tayo. Hindi po tayo daldal lang ng daldal, salita ng salita, asking for that. We need to listen po sa God. So, if we are part of His flock, we need to learn how to listen. Kasi kung hindi ka malilisten sa shepherd, ang tendency mo, okay, sabihin natin 50 o 99 na flock, di po ba yung isang nawala? Hindi siya nakinig doon sa shepherd na, don't go on that side. Ang ginawa niya, lumiko siya or pumunta siya kung saan. So naligaw siya. Yung 99, they listen to God. So yung isa nawala kasi hindi siya nag-listen sa advice ng shepherd. So ang sabi ng paalala sa atin ng Panginoon, listen to God voice. Okay? Hindi naman po sasabihin, baka nagkakaroon na ako ng auditory hallucination na, nakikinig ako. Hindi naman po ganun yun.
Ang ibig sabihin po, if you have a deeply intimate relationship with God, mararamdaman po ninyo yon by prayer. So, attending Bible study po, it is a good way also of communication. Di po ba? Yung Bible study kasi, yun yung time na answer prayer, yung answer question. If you have any question, then answer, you know. So, magka-ask ka, and then matututo ka rin makinig dun sa magbibigay sa'yo ng answer. Hindi yung nag-a-ask ka, ikaw rin ang sumasagot dun sa question mo. So, give and take po. Listening and listening po at saka po yung magsalita and listening po. Two ways. Sa mag-asawa po, yun po ang paalala natin. Matuto po tayo. Well, sabi ko nga sa'yo, tama din po sa akin yan. Kasi alam niyo naman ako, masyado akong madaldal. Hindi nga. Hindi naman minsan. Pagtulog lang po ako. Pero, may time po na talaga po, I try my best to listen to my husband. Yun po ang kailangan natin. So, ano po, sabi ko nga sa inyo, if we want to draw closer to God, if we want to have a good communication to God, our relationship with God is first is we need to draw closer to God. And second is we have a close our relationship is having a good communication with God. My question next is, how is our relationship with our brethren? Sa ating mga kapatid? Is this improved? Or kabaliktaran din? Tayo ba yung mga tao na, well, hindi naman po mawawala, lalo na po sa mga nagkakaedad, ay nagiging sensitive po sila. Nakakalungkot lamang po na, sabi nga, we came here not to please people, but to please God. Sana nga po, iyon po ang laging goal ng bawat isa. Kasi hindi po mawawala na may masabi ang kapatid natin na ikasasama ng kalooban mo. But we came here is for Him, not for people. I told you, no one here is perfect. Only God is perfect. May weakness tayo and sometimes that's our weakness. Yun nga, sabi nga nila, pagsasalita, pagmamarites. Sometimes, over the bakod na tayo sa pagsasalita ng pagmamarites natin, di po ba? So, how is our relationship with our brethren? 1 Thessalonians 4:9 po, ano po ang sabi dito? But we don't need to write to you about the importance of loving each other. Mahal po ba natin ang isa't isa? I think sobra-sobra pagmamahal natin sa isa't isa dito For God Himself has taught you to love one another. So, Jesus set the example of a genuine love. Si Jesus Christ. And He loved us first. Kaya po tayo marunong magmahal because He showed us love. You know, He loved us first. Kaya sinabi ni Paul dito, we don't have to discuss brotherly love with each readers. Kasi alam na niya, na once now the Holy Spirit has placed this love in our heart, and that love will spill over to their fellow believers. So, if you cannot love your neighbor, especially your spouse, tandaan po ninyo, pinagkatiwala ng Lord ang mga asawa niyo sa inyo. Huwag po tayong magkaroon ng galit sa ating mga asawa. Kung hindi po natin gusto yung kanilang ginagawa, tanggapin po, sandaan niyo po nyo, husband and wife are one now. Iisa na kayo. Kung galit ka sa asawa mo, ibig sabihin galit ka sa sarili mo. Kung mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang sarili mo. Kasi iisa na kayo. Amen. Nakakalungkot lamang po na magkaasawa tapos iba ang kanilang way ng life. Magpatawad tayo. Patawarin natin ang ating mga kabiyak. Ibinigay niya sa'yo, pinagkatiwala, ingatan mo siya. The same thing. Kasi, ang hirap pagka ang mag-asawa, hindi tama ang yung kanilang pamumuhay as mag-asawa. Nadadamay ang kanilang mga anak. So, umpisan po natin, if we love our brethren here, we have to love first our spouse. Lumalayo po. Hindi naman po siguro malayo na pag-usapan ng spouse, di po ba? Kasi siya yung kasama natin lagi. Paano natin mamamahal ang iba kung hindi natin kayang mahalin? Yung someone in within our house, sa home po natin. Mahalin po natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak. At extension po na mahalin natin ang ating mga kapatid dito po sa church. So, if you cannot love your brethren, then you have to question yourself.
tinanggap mo ba talaga si Christ as your Savior? Kasi ang sabi nga niya, kay Jesus Christ, siya ang example of a genuine love. Kung hindi tayo marunong magmahal sa kapwa natin, then you have to question yourself. Tinanggap ko ba talaga si Christ as my Lord and my Savior? Are you guys okay? So are we closer to one another than we are a year ago? I think sobra-sobra na eh. I think sobra-sobra na. Like example, have we been in our brethren house, visited them when they're sick? I think he's not only sick eh, sobra na eh. Ate Lulu, halo-halo, Ate Lulu, parang sobra-sobra na. Ha? May hugot. May hugot. But I mean, mahal namin kayo. Kaya para kung ano, we're happy na pumupunta kayo. Pero minsan bawas-bawasan nyo lang, ha? Wag sobra. Last na mamaya. Last na mamaya. So yeah, have we visited our brother and sister who are sick or lost their loved one? I think what we did with Ate Flor, I think it's a good example. We reach out. Ni-reach out po natin si Ate Flor when Chad is still sick. And I think she appreciate that. And then when he died, we reach out her also. Probably not personal, but by prayer. Di po ba? Malaki po ang nagagawa ng prayer po sa mga kapatiran po natin. So, yun po. Paano po natin may improve ang ating relationship po sa ating mga kapatid? Pagbukas po ngayon, pag nakita natin ang mga kapatid natin, lalo na mga kasibahan, ngumiti tayo sana. Hi, good morning! Ano po ba yung dala nyo? Ay, hindi po yun. Mag-good morning po tayo sa kanila. Hi, kumusta po kayo? Something like that. Show our love to them. Huwag po yung fake na love. Yung totoo pong love. Yung totoong care. Am I right? Kilala po ba natin ang ating mga kapatid? Hindi lang po by name. Kilala po ba natin sila? Ano po yung mga pangailangan nila? Hindi naman kailangan financially ng pangailangan. But if they need time, they need yung help po. Siguro yung mga kapatid natin na they cannot able to do this at home kasi may mga konting disability, then probably we can help them. Di po ba? Hindi naman po lagi na tulong financial. Hindi po iyon. There's a lot of things na we can help our brothers and sisters. Now, we talk about how is our relationship with God, and how's our relationship with our brother and sister. Now, how is our relationship with those outside the world? Yung pong mga nasa labas. Is it improved? Well, we're always encouraging po na yun po ang sinabi ng Panginoon, evangelize those people, lalo yung mga hindi nakakakilala. Have we reached out doon po sa mga hindi po nakakakilala sa Lord? Remember, as a people of God, we have an important responsibility toward those in the world. Ito yung mga labas na, di po ba? Matthew 5:13 and 16, basahin po natin. Natatandaan niyo po yan? You are the salt of the earth. But what good is salt if it is lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Huwag mo muna ilagay sa susunod, anak. Let's talk about salt. So sabi dito, you are the salt of the earth. Tayo daw yung asin. Hindi po yung asin na yung kasalanan, but salt. Ano po ba ang nagagawa ng salt sa buhay po natin? Preserve, di ba? Give us a flavor, di po ba? So, there's a lot of variety of function po ng salt sa buhay natin. Before the day of refrigeration, yung wala pa pong refrigerator, they use salt widely as a preservative by rubbing it into the meat para po hindi mabulok. Di po ba? Salt preserve meat from rotting, yung pong mabubulok. So, katulad din po sa buhay po natin. Sabi tayo ang salt. We are believer of Jesus Christ. Pero po kung nawala na po yung desire natin na maglingkod sa Panginoon, yung po ang desire po natin noon, I want to share the Word of God. You are leading the Bible study. You are leading the devotion. You are the one who is encouraging, let's go the dawn watch. Let's go for a walk and let's reach out those people na hindi pa nakakakilala. Or
There's a lot of things. Nandun yung eagerness mo, yung fire mo sa puso mo to deliver the Word of God. Kasi nakikita mo na ang mundo natin ay nabubulok na. In what way? Ang dumi-dumi na ng atin. Ang sirang-sira na. Ang dami, patayan, ang daming mga kung ano-ano na. Ibig sabihin ng wala na, nasira na. So being a soul of God, di po ba, ang goal natin is to reach them. To share them. Makita po nila. Di po ba ang isang pagkain, pagka ayos ang salt, ang sarap kainin, di po ba? Ang sarap, I enjoy the food. Something like that. Nabuo naging maayos yung dinner ko. Thank you for my husband or my wife na nagluto nito. Thank you whoever cook it. Nandun yung joy natin kasi na-enjoy natin yan. Nagkaroon tayo ng lakas kasi nakain po natin yon. Kasi ayon po. Kasi pag sobrang alat ang pagkain, di po ba? Sobra, or walang timpla. Yung po mga matatanda po ngayon, if you notice them, they put a lot of salt sa food po nila kasi nawawala na yung panlasa nila. So, kung wala pong panlasa, wala pong asin ng pagkain, hindi natin makain yan, di po ba? Kaya din po tayo. Kung yung eagerness po natin before is to deliver the Word of God at nawala na yung design natin, nawala na yung pagiging sigla natin to deliver the Word of God, mamamatay po. Mamamatay po ang gawain. Sino po ang gagawa? Maglilid sa gawain. Kung ikaw nagli-leader ng Bible study, kung ikaw ang pastor, and then nawala po yung saltness mo sa buhay, yung desire mo maglingkod, ano mangyayari sa iyong mga nasasakupan? Mawawala din po sila. And tendency po niyan, magkakawatak-watak na. Kasi nawala na yung flavor mo, yung desire mo to deliver the Word of God, di po ba? So tayo po mga Kristiyano po ngayon, there's a lot of way para po natin ma-spread po yung salt sa kapwa natin. Marami pong way. Isa na nga po yan, yung inumpisan po natin na walking. Kung may na-encounter ka na di po ba? I-share mo yung Word of God sa kanila. Or hindi naman right away, mag-hi and hello ka lang doon. Makikita, yung mamakita sa buhay mo. Yung yung pagiging salt po natin, gamitin po natin to. Kasi alam niyo po ang tendency niyan, pag po yung salt na yan, lalagyan na ng ulan, di po ba tumatabang na ang tendency na iwa-wash away na, wala nang silbi. So, kung yung salt po na yan ay mananatili po yan na yung pong sama-sama po tayo. Sama-sama tayo. Kasi yung isang salt na piraso pag nandyan lang, walang silbihan. Pero kung sama-sama po tayo, madami, malaki po ang nagagawa niya sa timpla, di po ba? Ganun din tayo. Kung nag-iisa ka lamang, i-deliver the Word of God, magsasawa ka. Pero kung sama-sama po tayo, na nagdi-deliver ng Word of God, ginagamit ng Panginoon to spread the Word of God, lalago po iyon. At marami po ang makakaintindi or marami po ang matutuwa dahil narinig nila ang Word of God from you. Another one po is verse 14, not only the salt of God, you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. 15. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. And verse 16, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your Heavenly Father. Other than being a salt, ang sinabi din po ng Panginoon sa atin is, we are supposed to be the light of the Word. Tandaan po natin, pinagsama po ng Panginoon yan, yung verse 13, yung verse 5:13, pinagsunod po niya salt and light. So, how can a believer shine as light in this world? Paano po ba natin, yung believer, isa-shine po natin, yung ating pong buhay, yung light po natin sa mundo. So one thing is, it means showing kindness and compassion to others and yourself. Yung pong maging mabait ka lang sa kapwa mo. Yung kanina nasabi ko nga yun, halimbawa naglakad kayo and then you saw someone and then you smile on them, give them a smile. Or you saw someone na nahulog may something and then you help them, reach out them, tunulungan mo siya. Show kindness and compassion to them.
Wow, ang bait-bait mo naman. Alam mo, ewan ko po kung ako lang po to. Pag po nakasalubong ako ng isang tao na maaliwasan ang mukha, yung lagi siyang nakangiti. One time po, sabi ko sa kanya, "Are you a Christian?" And she answered me, "Yes." So, hindi ko pa siya nakakausap, pero nakita mo na sa mukha niya na she's a Christian. Ganun din po ang gusto sa atin ng Panginoon. Yung bang pagngiti mo, yung simple smile mo, nakaka-reflect po na tayo po ay mga Kristiyano. Yun po ang gusto sa atin ng Panginoon. Hindi yung pag nakita ka ay ayoko lumapit dyan, mait ang ulo niyan. Lumapit ka kay sister, ayoko kung mait ang ulo ni Sister Lulu. Ayoko, ikaw na lang. Ganon, di po ba? So, nagiging lights po ba tayo sa kanila? Ang tendency lumalayo. Parang, ang tingin tuloy sa atin ay madilim. Parang, ang dilim-dilim naman ang pagmumukha ni Sister Lulu, mga ganyan, di po ba? The same way po sa buhay po natin. If we want to show that we are the light of, magpakita po tayo ng kindness and compassion sa ating pong sa mga tao na hindi, lalo na yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Malapit na po ako matapos. Sorry, alam ko 15 minutes lang. How to bring God's light to others. There's a many way po para to bring lights to others. Spend quality time with people you care about. Giving them your attention. Spend quality time po. Sabi ko nga sa inyo, you don't need financial na magbigay. Yung time lang po na ibigay natin sa kapwa natin, it brings God's light to other people po. Second po, talk less and learn to listen. Listening po is the most defense mechanism po na ginagamit po. Halimbawa po, nagwawala ang isang pasyente sa amin, ang tendency lang po namin is to listen to them. Pag isa po namin pasyente ay too much depressed, too much anxious, our goal, ang ano po namin bilang mga nurses po ay listening to them. We want them to vent out. So in one way, ganun din po tayo. Be generous with praise and encouragement. You don't need to be generous with money again, but with praise and encouragement. Oh, thank you sister, thank you brother. Sa paglilinis niyo po ng banyo or something like that. Be generous to them. And smile often. Nakita ko mga smile nyo. Huwag kayo sumibangot mga kapatid. 2025 na, okay? Including po sa mga stranger. Lagi po tayong nakangiti. Kung wala kayong ngipin, ganyan na lang. Pero pakita po natin, kahit nakamask po tayo, they can show. They can see po naka-smile tayo through our eyes. Di po ba? So ngayon pong year 2025, ito po ang verse na iiwan ko po sa inyo. Galatians 6:10. Therefore, wherever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Every opportunity po, kung ngayon po, opportunity po natin na hindi po natin nagawa last year, do it right now. Do good to everyone. At ito po, ang goal natin 2025 is to improve po ang ating buhay sa Panginoon, to improve po ang ating buhay sa relationship po natin sa ating mga kapatid, at outside the world po. Iyon po ang ating goal ngayon. So sana po yung mga napag-aralan po natin to ay encouragement po to everyone na ito na po ang time to reach out those people. Amen? Let us pray. Lord Jesus, salamat po Panginoon sa araw po nito, Lord, na pinag-aralan po namin, Lord, ito po ay hindi para sa kanila, kundi higit po para sa akin, Panginoon. Sana, Lord, ano man pong aming napag-aralan ngayon, Lord, magamit po namin ito. Maging guidance po namin ito sa aming daily life, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. And use our, as an instrument, Panginoon, yung mga gift na ibinigay niyo po sa amin, magamit po namin to enlarge your kingdom, Panginoon. Salamat po, Lord, at ingatan niyo po ang mga kapatid namin on their way, Lord Jesus. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name, amen and amen. Dito. Thank you po, Ate Lulu. Overtime tayo, pero okay lang. Request ko po si Pastor, dahil New Year ngayon, pray niya tayong lahat, tayong music team. Alam po natin sa loob ng isang taon, maraming ginagawa ang Diyos sa buhay natin. At alam po natin sa loob ng isang taong ito, sa loob ng taon na darating at mga darating na araw, oras,
sa taong ito, marami pang pagpapala ang Diyos sa atin. At gaganda ang ating samahan lalo. Yung love, lalong maging mainit. Yan ang lagi nating prayer sa Panginoon. Request natin si Pastor. Okay, let's all stand up. Ano man yung gagawin natin when we do good sa ministry na ipinagkatiwala sa iyo ni Lord. Kung ginagawa mo na ito ng may pagmamahal, gawin mo palalo ng may pagmamahal. Amen. Thank you, Jesus. So, kapag ginawa natin ito ng may pagmamahal, whatever the Lord calls you to do, hindi ka mapapagod, hindi ka magsasawa, anumang ministry na ibinigay sa iyo ni Lord. Yes, Lord. Thank you. So let's pray together. At let's communicate with God. Kausapin natin si Lord sa sandaling ito. Katulad ng senior sa atin ni Sister Lulu. Let's talk to our God. Hilingin natin na bigyan tayo ni Lord ng patuloy na pagmamahal sa Kanya. Yes, Lord. Pagmamahal sa paglilingkod sa Kanya. Yes, Lord. Patuloy na mahal natin siya dahil siya yung unang nagmahal sa atin. Yes, Jesus. Thank you. Kapatid, naniwala ko na kapag lahat tayo ay talagang mahal natin si Lord, nang sama-sama sa ministry na ito, naniwala po ako na may magandang gagawin si Lord sa taong ito. Yes. Thank you, Jesus. Yes, Lord. And let's continue to believe on that. Let's declare it. Amen. Thank you, Jesus. Dahil alam natin yung Diyos na nandito, nakasama natin, ay karapat-dapat na mapaglingkuran ng ating buhay, ng ating lakas. Yes, Lord. I-offer natin ang buhay natin. Let's give our life to Jesus. Let's use our gifts. Whatever the Lord has entrusted us, use it for His glory. Yes. Lord, we are here together. Yes, Jesus. We are your people, Lord. Wala kaming maipagyayabang sa inyo. Wala kaming maipagmamalaki sa inyo, Lord. Lahat ng meron po kami galing po sa inyo. Yes, Jesus. Itong buhay na meron kami, itong aming hininga, itong aming lakas, galing po sa inyo, Lord. Ito. Yes, Lord. At anytime, Lord, pwede mong bawiin ang lahat ng ito. Kasama po ang aming talento, ang aming pong kakayanan. Pwede mawala po sa amin ito kung hindi po namin gagamitin ng buong puso. Pwede mawala ang lahat ng ito, Lord God. Pwede mong kuhanin sa amin. Pero Lord God, napakabuti niyo sa amin at hanggang ngayon, may buhay kami, may lakas kami, andito pa rin yung gifts na ito, Lord. At binibigyan mo kami ng pagkakataon, Lord God, to use it. Yes, Jesus. At panibagong taon, Lord God, kung paano mo kami ginamit last year, I pray in the name of Jesus, Lord. Yes, Lord. Thank I you. pray that you would use us more and more for your glory, Lord. Yes, Jesus. Lord, pasiglahin mo ang aming paglilingkod sa inyo. Pag-alabin niyo po ang aming pagmamahal sa inyo, Lord. At walang makakapagpigil, Lord God, sa amin. Walang sino man. Kasamang mga pagsubok, kasamang mga trials, o ano man dumating sa aming buhay kasama, Lord. Minsan ay may mga karamdaman kami, Lord, pero kayo ang siya nagngangalaga sa aming kalusugan, nagpapalakas sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po. Thank you, Lord Jesus. Kaya Lord, dalangin ko po na sa bawat pagtayo namin, na sa bawat pagtugtog namin, na sa bawat pagkantaho namin, Lord, ginagawa namin ito ng buong puso para po sa inyo. Yes, Jesus. Thank you. Lord God, kapag tama ang puso namin at talagang ang puso namin ay maayos, Lord, gagamitin mo kaming lahat. Yes, Lord. Lord, gusto mong gamitin kaming lahat dito po sa church na ito. Na ang bawat papasok po sa iglesyang ito, lalo na po yung mga bisita namin, nararamdaman nila na mahal ka namin, Lord. Yes. Na sumasamba kami ng buong puso, Lord. Yes. Hindi lang kami basta makakanta. Hindi lang basta kami makatugtog, Lord Jesus, kundi we're offering our life to you. Yes, Jesus. Because we love you, Jesus. Yes, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Jesus. At tunay, Lord God, na talagang kami ay nandito, nag-aalay ng aming buhay na sumasamba kami sa Diyos na buhay. Thank you. Sa Diyos na totoo na nagmamahal sa amin, sa Diyos na hindi nagpapapaya sa amin, sa Diyos na tumutulong sa amin sa araw-araw. Kaya Lord God, marami pong salamat. Tulungan niyo po kami, Lord, bind us together as a team in the music ministry. Yes, Jesus. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. At dalangin ko po, Lord God, na talagang mararamdaman namin
ang pagkilos mo sa pag-aawitan pa lamang. Yes, Jesus. Lord, kapag mabigat po ang aming kalooban, kapag hindi tama ang aming puso, kapag mali ang aming intensyon, kapag hindi tama ang aming pagsamba sa inyo, Yes, maapektuhan din po ang aming pakikinig ng iyong mga salita. Yes, Lord. At dalangin namin sa simula pa lang, sa pagsamba pa lang, Lord, kumikilos ka na. Sa devotion pa lang, kumikilos ka na, Lord, kinakausap mo na ang aming mga puso. Yes, Lord. Kaya po kami may devotion, Lord God, we need to hear from you, Lord. Yes, Jesus. We need to hear your word, O Yes, Jesus. Jesus. At ang kaaway ayaw niya marinig namin ang iyong mga salita. Yes, Lord. Kaya Lord, marami pong salamat. Pasiglahin niyo po ang desire namin, yung pagnanais namin na makapakinig ng iyong salita lagi. At Lord, kung kami po ay handang magpaturo, magpaayos sa iyong salita, Lord God, gagamitin mo ang buhay namin sa pagtayo po dito sa harapan. Yes, Jesus. At dalahin ko, Lord God, I pray sa bawat isa na ginagamit niyo po, na tunay, Lord, through our life, sa magitan ng aming buhay, dadaloy ang pagkilos ng banal na Espiritu. Yes, Lord. Thank Ang iyong kapangyarihan, Lord God, ay bababa through our life, O Jesus. Yes, Lord. That people would be touched, that people would be blessed today, Yes, that Lord. people would be encouraged while we are worshiping to you, Lord God. Kaya Lord, simula sa unang linggo ng taong ito, Lord God, sisimulan namin ang kasiglahan ng puno ng pagmamahal sa inyo, ng puno ng tunay na paglilingkod sa inyo, at gagamitin mo kaming lahat, Lord God, na magiging pagpapala po sa mga tao. Lahat ng may kabigatan, lahat ng may suliranin, nagpupunta rito, uuwi po na pinagpala niyo po, Lord In God. the name of Jesus. Naramdaman nila ang pagkilos mo, ang presensya mo na bumaba dahil sinamahan niyo kami through our life, Yes, Lord. leading your people in worship, Yes. preaching your word, O Jesus. Yes, Jesus. At may encourage po sila na mapalapit sila sa inyo at handang maglingkod po sa inyo. Yes, Jesus. Maraming pong salamat. Ito po aking dalangin, Lord God. Alisin niyo po sa amin ang espiritu po ng pagkakanya-kanya, Yes, ang Lord. espiritu ng kompetisyon, Yes, ang espiritu Jesus. ng pagmamalaki, Yes, ang espiritu ng sinasabi kung wala ako dito, hindi magtutol ang gawain. That's the work of the Yes, enemy. yes. And we resist that in the name of In Jesus. the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord God. Jesus. It's all a privilege, Lord God. Ano mang ministry na mayroon kami, Lord God, it's all a privilege. Yes, Lord. Opportunity lang ho ito na binigyan nyo sa amin, Lord. Kaya wala kaming may pagmamalaki. Wala kaming may pagmayayabang, Lord. Ang lahat po na meron kami galing po sa inyo. Yes, Lord. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa biyaya, Oh, pagpapala, regalo mo sa amin para mag-serve sa inyo. thank you, Lord. Kaya Lord, maraming salamat po. Kami po, ang lahat ng anak niyo po, ay tagapaglingkod niyo. We are all your servant. Yes, Jesus. We are your people. Hindi po namin ginagawa ito para kami ay sumikat, palakpakan ng tao. Yes, Jesus. Lord, ginagawa namin ito because you are here with us. We worship you. Yes, Lord. We honor you. We glorify your name. Yan lagi ang ilagay namin sa aming puso. You created us to worship you. Yes, Lord. You created us to serve you for your glory. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat po sa pagkilos niyo po sa amin sa umagang ito. Yes, Lord. We are excited sa simula ng taong ito. We thank you for calling us. Yes, Lord. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord.